Nagbunit ka? Yeah. Ay, hindi pala. Ako po si Ramiro Morada, isa pong mangingisda dito sa Barangay Cobrador. Napakahirap po ng buhay namin dito sa barangay. Dahilan nga po sa kami ay island barangay, kami po ay namumuhay ng ayon lamang sa aming mga kakayanan. Ako po ay nangingisda at kumikita lamang po ako ng mga 200 piso isang araw. Ako po ay may 3 anak na nag-aaral sa ngayon. Ito yung amin pong mga hanap buhay, lalo na po sa pangingisda. At napakahirap po ng aming sitwasyon. Hindi po namin ibigay ng todo yung aming mga gustong gawin dahil sa kakulangan po ng power ng kuryente. Kami po ay pumapalaot at nakakahuli ng mga isda na hindi po namin naibibenta sa tamang presyo dahilan po sa wala po kaming yelo at hindi po namin maipipreserve yung aming mga huling isda. Kaya napipilitan po kaming ibenta sa murang presyo. Nahirapan po yung mga isda namin na maibinta nila ng mataas sa presyo yung kanilang huling isda dahil sa gawang hindi kami makagawa ng hilo dahil sa kawalan ng kuryente. Pangalawa po, kung kami po ay nangingisda sa laot at inabot po kami ng unos, hindi po namin matutumbok yung aming uuwian kasi nga po wala pong ilaw na makikita kami sa aming isla. Ako po si Elvie Gutierrez Minciano. Ang asawa ko po ay isang mangingisda. May 2 anak, isang grade 9 at saka isang grade 4. Ako po ay may tindahan. Yun po ang nagiging kaagapay ko sa pagpapaaral sa aking mga anak. Sa aming pong pagtuturo ay mahirap na magturo sa mga bata dahil walang elektrisidad, walang electric fan, walang internet and computers na pwedeng ituro sa mga bata yung mga bagong innovations in school. So gumagamit lang kami ng aklat, paper and pencil lang. Kung kaya't ang mga bata ay hindi rin masyadong matuto sa bagong technology sa ngayon. We also as teacher, we are illiterate in computer also. Kulang na kulang po ang supply ng kuryente sa lugar namin. Sana po ito po ay madagdagan upang maging maalwan ang aming pamumuhay dito sa isla ng Cobrador. With this project, the solar hybrid system, we believe this is much more superior technology than our present diesel power plant. We believe that it can reduce the cost of electricity in the island because currently people there are paying around 30 pesos per kilowatt hour for a short period of electric service. But using hybrid system like solar, we can significantly reduce the cost of electricity and they can be more productive using the electricity available during daytime.
For the fishermen, they can now have the opportunity to preserve their catch by providing them ice-making facilities. Sa amin pong mga mangingisda, yung pagkakaroon po namin ng 24 hours na supply ng kuryente ay napakalaking tulong po at kami na po ay makakapakinig na ng radyo, makakapanood na ng TV para sa kung may babalaman po ng masamang panahon na darating. Hindi na po kami mahihirapan at hindi na po kami magtanggapang pumalaot kung may mga narinig na kaming paanunsyo sa radyo. For the students in the island, they can now have more time to study. We can help the teachers to provide better facilities for teaching. Mga kabataan, makakapag-aral sila at hindi na po sila yung laking street children o laking batang nasa dagat lang po. Ito po ay patuloy na po sila makakapag-aral sa bababang paaralan ng Cobrador Elementary School. For the marble craftsmen in the island, we can give them power tools to do more efficient production of their products. Kalakal na mga gulay o mga ano pa mang mga produkto namin dito, pag mayroon po kaming kurunti pagbaba sa bundok, kahit gabi po, ay maliwanag na po yung aming daraanan. Hindi na po makakaroon ng disgrasya sa kalsada dahil mayroon na po kaming ilaw na mga street light na milalagay sa aming mga kalsada. Healthcare units in the area, they can now store precious medicine like vaccine and some other sort of medicine that needs electricity for preservation. And along with this project, we also aiming to provide a desalination facility for the island. Siguro po bibili kami ng refrigerator nang sa ganun po magkakaroon kami ng gagawa po kami ng ice candy, tapos yung mga shake, especially po pag summer, napaka mabenta po noon, nang sa ganun makadagdag man po ito ng aming pagkain sa araw-araw, tapos may tutulong ko din po sa pagpapaaral ng aking mga anak, nang sa ganun kahit papaano makapagtapos sila ng pag-aaral at may pagmamalaki sila sa bandang huli. During construction, we able to employ more than 60 construction workers for more than 7 months. So we provided livelihood for the locals in the island during the construction period. Completing the project is really a challenge for Romelco. Like for example, the transportation of the equipment from Korea. It is a very delicate equipment, ₱1 million cost of equipment, so we need to be very careful in the transportation of that equipment. Ang pangarap ko po sa aking pamilya ay mapagtapos ko po ng pag-aaral yung aking 3 anak at sana po ay matupad din nila yung kanilang mga pangarap na inaasam. Ang pangarap ko sa mga anak ko, makapagtapos lang po sila ng pag-aaral at saka nang sa ganon may maipagmamalaki sila sa bandang huli, mawala man po ako at saka yung kanilang ama. At least po may ipagmamalaki sila, makatapos po sila ng pag-aaral at makapagtrabaho, maging maganda yung buhay nila.